Magandang araw sa inyo mga chong. Ngayon ay ibabahagi ko po sa inyo yung feeding guide na sinusunod namin bago at pagkatapos namin na i-ay yung alaga naming dumalagang baboy o kaya ay inahin. Mula maiwalay mga chong ay gestating feeds na po ulit yung ipinapakain namin dito sa alaga naming inahin. At sa unang araw na na-detect namin na nag-uumpisa na silang maglandi ay nagbabawas po kami kaagad ng pakain sa kanila. Paunti-unting pagbabawas po yung ginagawa namin mga chong at binabawasan po namin ito ng 50% sa dami ng feeds na ibinibigay namin sa kanila sa bawat araw. So halimbawa yung binibigay po namin sa kanila na standard feed intake sa bawat araw ay 2 kilos. Bali ang ginagawa po namin mga chong sa unang araw na na-detect po namin na naglalandi na yung alaga namin ay ibinababa po namin ito sa 1 kilo per day. At sa ikalawang araw ng paglalandi niya ay ibinababa po ulit namin ito by 50%. So from 1 kilo ay kalahating kilo na lang po yung ibinibigay namin sa kanyang feeds sa ikalawang araw ng paglalandi niya. Sa ikatlong araw mga chong ay wag po muna natin siyang papakainin. I-check po muna natin kung standing heat na po yung alaga natin. Kapag ka nakita po natin na standing heat na siya ay hindi na po natin siya papakainin sa ikatlong araw at papasampahan o ipapaiay na po natin siya kaagad. Ginagawa po natin ito mga chong para maiwasan po natin yung tinatawag na metabolic heat o yung natural na pag-init ng katawan ng alaga natin dahil sa pag-digest niya doon sa mga kinakain niyang feeds. Sensitibo po kasi sa temperatura yung similya ng barako mga chong. At kapag sobra po yung init ng katawan ng alaga natin ay maaari po itong ikamatay nung similya na naipasok natin sa kanya na magiging dahilan ng hindi pagtutuloy nung pagbubuntis niya o yung pagre-reheat ng alaga natin. At dahil nga hindi po natin siya papakainin sa araw ng pag-iay natin sa kanya ay mas maganda na magbigay po tayo sa kanya ng electrolytes at dapat sapat po yung tubig na ibibigay natin sa alaga natin. Makakatulong po ang pagbibigay ng electrolytes para hindi po siya manghina. At kinabukasan po matapos natin siyang naiay ay saka lang po natin siya papakainin. At kung paunti-unti po yung pagbabawas natin ng pakain sa kanya bago natin siya naiay o pasampahan ay gradual increase rin po o paunti-unti rin po yung pagdadagdag natin ng feeds na ibinibigay sa kanya pagkatapos po natin siyang i-breed. Sa unang linggo matapos natin siyang naiay mga chong ay 1/2 kilo ng feeds lang po yung ibinibigay natin sa kanya sa bawat araw. So from day 1 to day 7 mga chong dahil nga po 2 beses po tayo magpakain sa kanya sa isang araw, bali 1/4 kilo ng feeds lang po yung ibinibigay natin sa kanya sa bawat kain. Total of 1/2 kilo of feeds per day. At sa ikalawang linggo matapos natin siyang naiay mga chong ay dadagdagan na po natin ito at gagawin na po nating 1 kilo ng feeds sa bawat araw. Kaya naman mula sa ika-8 araw hanggang sa ika-14th day matapos natin siyang naiay ay 1/2 kilo ng feeds na po yung ibinibigay natin sa kanya bawat kain. Total of 1 kilo of feeds per day. At sa ikatlong linggo mga chong mula nang maiay natin siya ay dadagdagan po ulit natin yung pakain natin sa kanya. Gagawin na po nating 1.5 kilo ng feeds per day. Kaya naman mula day 15 hanggang sa ika-21 days niya ay gagawin na po nating 3/4 kilo ng feeds yung ibibigay natin sa kanya bawat kain. Total of 1.5 kilo per day. Bali sa ika-18 to 21 days niya mga chong ay oobserbahan po natin yung alaga natin kung magkakaroon ng senyales ng paglalandi ulit. Pero kapag wala naman po tayong makita ay ituloy-tuloy lang po natin yung dami ng pakain na ibinibigay natin sa kanya hanggang sa ika-30 days niya. At pagtungtong ng ika-30 days mula nung naiay natin siya mga chong ay pwede na po natin ulit ito ibalik sa standard feeding na 2 kilos per day. At dito ay feed to condition na po yung gagawin natin mga chong. Halimbawa kapag kapayat po yung alaga nating inahin ay pwede po tayong magbigay ng higit pa sa 2 kilos per day. At kapag sobrang mataba naman po yung alaga natin ay pwede po tayong magbawas ng bahagya sa dami ng feeds na ipinapakain natin sa kanya. Yun lang po mga chong, sana po ay makatulong sa inyo lalo na doon sa mga baguhan lang din sa pag-aalaga ng inahin baboy. Paki-like and share na rin po ng mga videos natin mga chong at kapag may mga katanungan po kayo ay paki-comment na lang po dito sa mga videos natin at susubukan po nating sagutin lahat ng yan dito sa comment section. That's all for today's video mga chong. Thank you for watching and happy farming!